Noong umaga ng March 23, 2026, puno ng saya ang isang elementary school sa Kyoto, Japan dahil araw iyon ng graduation ceremony. Masayang mga bata, proud na mga magulang at mga gurong abalang-abala sa selebrasyon. Pero sa gitna ng ingay at kasiyahan, walang nakapansin na may isang batang lalaki na hindi na pala makakauwi. Sa loob lamang ng ilang minuto, misteryosong naglaho ang bata na parang bula. Walang nakakita kung saan siya nagpunta, walang nakarinig ng sigaw, at kahit ang CCTV sa paligid ng paaralan ay tila walang naitulong. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang naging kakaiba ang kaso. May misteryosong online post na lumabas bago pa man opisyal na ipaalam ng pulisya ang pagkawala ng bata. At kalaunan ay may school bag na bigla na lang natagpuan sa bundok, malinis at tuyong-tuyo, na para bang may sadyang nag-iwan nito roon. Pero habang mas lumalalim ang investigasyon, isang sekreto ang tuluyang nabunyag na nagpagulat at nagpayanig sa buong Japan. Sa Kyoto Prefecture ng Japan, may isang elementary school na tinatawag na Engo Elementary School. Noong March 23, 2026, ginanap doon ang graduation ceremony ng mga estudyante. Punong-puno ang paaralan ng masasayang bata at mga magulang na dumalo para manood. Dahil dito, sobrang abala ng mga guro at medyo magulo ang paligid. Pero habang kinukunan na ng graduation photo at nag-check ng attendance, doon napansin ng mga guro na may isang batang lalaki na hindi dumating. Ang pangalan niya ay Yuki Adachi. Bagamat mahalaga ang graduation photo, hindi agad nagpanik ang paaralan. 2 araw bago ang graduation, nakatanggap kasi ang advisor ni Yuki ng sulat mula sa kanyang magulang tungkol sa leave of absence. Ang problema, ang nakalagay sa petsa ay March 24, 2026, isang araw pagkatapos ng graduation. Dahil dito, inisip ng advisor na baka nagkamali lang ng pagsulat ng petsa ang magulang ni Yuki, kaya't hindi na nga siya gaano pang nag-isip. Natapos nga ang graduation ceremony at bandang 11:47 ng umaga, tumawag ang guro sa nanay ni Yuki para itanong kung maaari bang kunin nila ang diploma at graduation souvenir ng bata. Nagkataon namang magkasama noon ang mga magulang ni Yuki. Magkaparehong Yuki Adachi ang pangalan nila ng kanyang ama, kaya tatawagin kong Yuki Sr. ang ama nito. Nang marinig nga ng ama ang sinabi ng guro, agad itong nagulat. Sinabi niyang imposible raw na hindi ito pumasok dahil siya mismo ang naghatid sa bata sa paaralan noong umagang iyon. Doon na nga nagsimulang mabahala ang lahat. Nang magkausap ang paaralan at pamilya ni Yuki, mabilis nilang napagtanto na may malaking problema. Walang pag-aalinlangan ngang dumiretso ang mag-asawa sa pulisya para mag-report. Samantala, nagsimula na ring maghanap ang mga tauhan ng paaralan sa loob ng campus. Pero kahit nga paulit-ulit nilang hinahanap ang bata, wala silang makitang kahit anumang bakas ni Yuki. Hindi nagtagal, dumating din sa paaralan ang mga pulis kasama ang mga magulang ng bata. Ayon sa ama ni Yuki, karaniwang daw na ang lola nito ang naghahatid sa kanya sa bus stop para sumakay ng school bus. Pero dahil graduation day noon, gusto niyang maging espesyal ang araw para sa kanyang anak, kaya siya mismo ang naghatid dito matapos nilang mag-almusal. Dahil sobrang dami ng tao sa school gate noong araw na iyon, wala na nga maparadahan ang ama ni Yuki. Kaya't iniwan niya ang kanyang sasakyan sa parking lot ng isang after-school care center na katabi lamang ng paaralan. Bago pa nga raw siya umalis, nagbilin pa nga siya ng ilang magagandang salita sa kanyang anak at hinikayat nitong i-enjoy ang graduation day nito. Pagkatapos noon, pinanood niya si Yuki habang naglalakad papunta ito sa direksyon ng paaralan. Nang imbestigahan ito ng pulisya, nalaman nila na halos 100 meters lamang ang layo ng parking area sa school gate. Sa ganong kaikling distansya at sa dami ng tao nung oras na iyon, mahirap isipin na basta na lamang mawawala ang isang bata. Dahil dito, mahigpit na hinalughog ang buong paaralan. Sinuyod nga nila ang loob at labas ng campus, lalo na ang mga lumang abandonadong gusali, bodega at mga palikuran. May mga CCTV naman sa paligid ng school gate, pero halos wala ring naitulong ang mga ito sa investigasyon.
Nung araw kasi ng graduation, sobrang dami ng tao sa paaralan. Bukod sa mga estudyante, marami ring magulang at mga bisita ang dumalo sa seremonya. Dahil dito, maraming bata ang natatakpan sa kuha ng kamera ng mga matatangkad na tao sa harapan nila. Mas lalo pa nga naging mahirap tukuyin ang bawat isa dahil halos magkakapareho ang suot ng mga estudyante para sa graduation photo. Dahil sa magulong footage, hindi matiyak ng pulisya kung nakapasok nga ba talaga si Yuki sa loob ng paaralan nung araw na iyon. May dahilan din kung bakit unang pinuntahan ng mga otoridad ang mga abandonadong gusali at palikuran. Hindi raw ito ang unang beses na may batang nawawala sa Kyoto habang papunta o pauwi ng paaralan. Ilang taon bago nga nito, may mga katulad ng kaso rin sa ibang lugar malapit sa Nantan City. Kadalasan ang mga nawawalang bata ay natatagpuan sa mga lumang school building o sa mga tagong palikuran. Pero iba ang kasong ito. Matapos ang masusing paghahanap, wala pa rin kahit anong bakas ni Yuki sa loob ng paaralan. Dahil dito, napilitan na nga ang pulisya na palawakin pa ang investigasyon. Pagsapit ng March 24, isang araw matapos mawala ang bata, mahigit na 40 na pulis at rescue personnel kasama ang mga police dogs ang nagsagawa ng malawakang search operation sa paligid ng syudad at maging sa mga bundok at kagubatan malapit sa paaralan. Pero pagsapit ng March 25, wala pa ring anumang lead o bakas na makita ang mga otoridad. Dahil dito, sa pahintulot ng pamilya, nagpasya ang pulisya na ilabas sa media ang larawan at impormasyon ni Yuki upang humingi ng tulong sa publiko. Nung gabi nga lang ng March 25, opisyal na isinapubliko ng pulisya ang kaso. Kaya bago nga iyon ay ilan pa lang ang may alam tungkol sa pagkawala ng bata. Kabilang na nga ang ilang rescue personnel at mga kamag-anak ng pamilya. Pero habang nagpapatuloy ang investigasyon, may nadiskubre silang isang nakakapangilabot na detalye. Lumalabas na nung umaga pa lamang ng March 25, ilang oras bago pa opisyal na i-anunsyo ng pulisya ang kaso, may kumakalat na pala sa social media na parang missing person poster ni Yuki. Nakalagay doon ang larawan ng bata, ang damit na suot niya nung araw na mawala siya at maging ang eksaktong timeline ng kanyang pagkawala. Ibig sabihin, ang taong unang nag-post nito ay posibleng may malalim na alam tungkol sa kaso. Mas lalo itong naging kahina-hinala dahil noon pa man, malinaw na ngang sinabi ng pulisya sa pamilya at rescue teams na huwag munang maglabas na impormasyon tungkol sa kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nang masuri ng mga eksperto ang pinagmula ng post, nalaman nilang unang lumabas ang electronic flyers na iyon sa X na dating kilala bilang Twitter. Ang mas lalong kahina-hinala, agad ding dinilit ang account na unang nagpost ng flyers. Kaya't nagsimula nga magtanong ang lahat, sino ba talaga ang naglabas ng poster? Ano ang tunay niyang pakay? At bakit pagkatapos ng post ay bigla na lamang siyang nagtago? Noong March 29, 2026, 6 na araw matapos mawala si Yuki, may isang tao na nakakita ng dilaw na school bag ng bata sa gilid ng isang bakod sa bundok. Humigit kumulang 3 kilometro ang layo mula sa elementary school. Pero tulad nga ng ibang bahagi ng kaso, kakaiba rin ang pangyayaring ito. Mula pa nga noong March 24, mahigit 400 tao na mula sa pulisya, rescue teams at mga bumbero ang paulit-ulit na naghanap sa paligid ng lugar. Sa loob nga ng 5 araw, ilang beses nilang sinuyod ang bundok at kagubatan. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 3 beses na ngang hinalughog ang mismong lugar kung saan nakita ang bag. Mas lalo pa nga nagtaka ang investigador dahil ilang beses ding umulan sa lugar na iyon habang nagpapatuloy ang paghahanap. Pero nang matagpuan nila ang bag ni Yuki, malinis ito at halos walang kahit anumang dumi o putik. Dahil dito, naniwala ang pulisya na posibleng may taon sadyang naglagay ng bag roon para makita ng iba. Dito na nga nagsimulang isipin ng ilang investigador na baka dinukot si Yuki. Posibleng inilabas ng salarin ang bag para ipakitang buhay pa noon ang bata at nasa kanilang kamay. May 2 dahilan kung bakit ito naisip ng pulisya. Una, kung talagang may dumukot kay Yuki, malinaw na sanay at maingat ang gumawa nito. Sa buong pangyayari, kahawig ito ng galawan ng mga organisadong kidnapping group. Pangalawa, may kaya sa buhay ang pamilya ni Yuki. Ayon nga sa mga nakakakilala sa bata, masiyahin at palakaibigan siya.
Mahilig rin siya makipagkaibigan at madaling magtiwala sa tao. Pero para sa pulisya, posible ring hindi sinadyang naikwento ni Yuki sa ibang tao ang tungkol sa estado ng kanilang pamilya na maaaring naging dahilan para targetin siya. Habang tumatagal ang investigasyon, unti-unting humina naman ang teorya ng kidnapping. Simple lamang nga ang naging dahilan dahil walang humihingi ng ransom, walang tawag, walang mensahe, walang kahit anumang demand. Pero hindi naman tumigil ang pulisya. Habang nagpapatuloy nga ang paghahanap, inimbestigahan din nila ang relasyon ng mga magulang ni Yuki sa ibang tao. Tiningnan nila kung may nakaaway ba ang pamilya o may taong gustong gumanti. Pero ayon sa resulta ng investigasyon, mabait at tahimik daw ang pamilya ni Yuki. Maganda rin ang reputasyon ng ama ng bata at wala rin sila natuklasang seryosong alitan kahit sino. Bumalik ang mga investigador sa paaralan at kinausap muli ang mga klase ni Yuki. At doon nga sila nakakuha ng isang mahalagang impormasyon. Ayon sa isang estudyante, minsan daw may nabanggit si Yuki na may isang lalaki na pumupunta sa kailang bahay. At dahil dito ay madalas nga mag-away ang kanyang pamilya. Nang marinig nga iyon ng pulisya, may isang posibilidad na agad pumasok sa kanilang isip. Baka may kinalaman sa relasyon ng mga magulang ang pagkawala ni Yuki. Posibleng may sikreto sa pamilya na nauwi sa matinding alitan. Pero ayon mismo sa lead investigator, mabilis ding nawala ang ideyang iyon sa isip niya dahil habang mas pinag-aaralan niya ang sitwasyon, pakiramdam nila ay malabong iyon ang totoong dahilan. Simple lang ang dahilan kung bakit mabilis ding naisip ng pulisya na may mali sa pamilya. Kakaiba kasi ang setup ng kailang bahay. Hindi lamang sina Yuki at ang kanyang mga magulang ang magkakasama roon. Kasama rin nila sa isang bahay ang lola at ang tiyuhin niya sa ina. Kaya naman nagtaka ang mga investigador sa sinabi ng kaklase ni Yuki tungkol sa lalaking pumupunta sa bahay nila. Kung tutuusin, sa dami ng taong kasama nila sa bahay, mahirap magtago ng relasyon o basta na lang magpapapunta ng ibang lalaki nang hindi napapansin ng pamilya. Habang iniisip ito ng pulisya, may isang detalye silang napansin na noong una ay parang normal lang. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may apelyedong Adachi. Sa unang tingin, walang kakaiba rito dahil ang ama ng bata ay si Yuki Adachi Sr. Kaya't natural lang isipin na ginagamit din ng asawa at anak niya ang parehong apelyedo. Pero nang mas mabuti itong suriin ng mga investigador, napansin niyang pati ang lola at tiyuhin ni Yuki sa side ng kanyang ina ay Adachi rin ang apelyedo. Doon nila napagtanto na hindi pala ang ina ni Yuki ang kumuha ng apelyedo ni Yuki matapos silang magpakasal. Sa halip, si Yuki Sr. mismo ang pumasok sa pamilya ng asawa niya at gumamit ng apelyedong Adachi, isang kaugalian sa Japan na tinatawag na Mukoyoshi, kung saan ang lalaki ay nagiging bahagi ng pamilya ng babae bilang adopted son-in-law. Ang kanyang apelyedo talaga bago sila ikasal ay Yamamoto. At habang mas lumalalim pa nga ang investigasyon, may mas nakakagulat pang katotohanan na lumabas. Hindi pala tunay na anak ni Yuki Sr. si Yuki. Stepfather lang ito ng bata. Dahil nga sa bagong impormasyong ito, biglang nagbago ang direksyon ng investigasyon. Maraming detalye na dati ay mukhang normal lang ang nagsimula ngang tingnan ng pulisya bilang kahina-hinala. Habang sinisuri nila ang relasyon ni Yuki at ng kanyang stepfather, unti-unting lumabas na hindi pala maganda ang samahan ng dalawa. Ayon sa ilang kaklase ng bata, minsan daw nitong naikwento na madalas siyang pinapagalitan ni Yuki Sr. kahit sa maliliit na bagay. Ayon pa sa mga classmate, tinatawag umano ni Yuki ang kanyang stepfather bilang yung matandang lalaki, imbis na tatay. Dahil dito, naisip ng mga investigador na kung may sama ng loob ang bata sa kanyang stepfather, posible ring hindi rin maganda ang pakikitungo nito kay Yuki. Doon na nga nagsimulang magduda ang pulisya. Naisip nila na kung ang lola naman talaga ni Yuki ang karaniwang naghahatid sa kanya sa paaralan, bakit biglang ang stepfather mismo nito ang naghatid sa kanya sa graduation day? Nung una, hindi naman nila ito masyadong pinansin. Tiningnan lang nila noon ang dashcam ng sasakyan ni Yuki at nakumpirmang nakarating nga ito sa parking lot malapit sa paaralan noong umaga ng March 23. Matapos iyon, hindi na nga nila ito gaanong inimbestigahan. Pero nang lumabas nga ang mga bagong impormasyon, nagbago ang lahat.
Muling sinuri ng pulisya ang dashcam footage ni Yuki Sr. at doon nga nila nadiskubre na may ilang mga recordings mula noong March 23 at sa mga sumunod na araw ang nawawala o sadyang dinilit. Dahil dito, agad nilang kinuha at sinuri ang cellphone ni Yuki Sr. upang tingnan ang kanyang galaw matapos mawala ni Yuki. Naalala nga ng pulisya ang dilaw na school bag na natagpuan noong March 29. Noong una, akala nga nila ay gawa iyon ng kidnapper para patunayan na nasa kanila ang bata. Pero kung si Yuki Sr. nga ang may gawa ng krimen, posibleng ang tunay na dahilan ng paglabas ng bag ay para lituhin ang investigasyon. Kaya naman naisip ng pulisya na baka may iba pang lugar na pinuntahan si Yuki Sr. para magtapon ng ebidensya. At tama nga ang hinala nila. Dahil noong April 12, 2026, nakakita ang pulisya ng isang pares ng itim na sapatos sa bundok, humigit kumulang 6 na kilometro sa timog kanluran ng paaralan. Ito nga ay napag-alamang sapatos na suot ni Yuki nung araw na mawala siya. Kinabukasan noong April 13, isang bangkay na bahagyang naaagnas at nagsisimula na ngang maging kalansay ang natagpuan sa kagubatan, mga 2 kilometro mula sa paaralan. Noong April 14, kinumpirma ng DNA test na ang bangkay na ito ay si Yuki Adachi na 20 araw na ngang nawawala. Ayon sa forensic examination, wala namang malinaw na saksak o malalang sugat sa kanyang katawan. Hindi agad matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang kamatayan, pero tinatayang namatay siya noong huling bahagi ng March. Sa puntong iyon, halos malinaw na nga sa lahat kung sino ang responsable. Noong April 16, nagsagawa na sa pilitang paghalughog ang pulisya sa bahay ni Yuki Adachi Sr. dahil sa hinalang may kinalaman siya sa pagtatapon ng bangkay. Mahigit 30 ebidensya ang kailang kinuha, kabilang na ang damit ng sospek. Pagkatapos nga nito, dinala si Yuki Sr. sa presinto para sa matinding interogasyon. At marahil dahil alam niya na ngang wala na nga siyang kawala, bumigay rin siya kalaunan. Inamin niya na hindi lamang ang pagtatapon sa bangkay, kundi pati na rin mismo ang pagpatay kay Yuki. Ayon sa kanyang salaysay, totoong balak daw niyang ihatid si Yuki sa graduation ceremony noong umagang iyon. Pero habang sila raw ay nasa biyahe, nauwi raw sa matinding pagtatalo ang kailang pag-uusap at sinabihan pa raw siya ni Yuki na hindi kita tunay na ama. Pagkarating nga raw sa parking lot, dahil sa sobrang galit niyang nararamdaman at bugso ng kanyang emosyon, sinakal niya raw si Yuki hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ng ginawa niyang krimen, isa-isa niyang itinapon at inilipat ang mga gamit ng bata para lituhin ang investigasyon at ilayo sa kanya ang hinala. Sa umpisa, tila gumana nga ang kanyang plano. Pero habang mas lumalalim nga ang investigasyon, unti-unting bumalik ang atensyon ng pulisya sa kanya. At nang mapansin niya na ngang wala na siyang matatakbuhan, tuluyan niya na ngang inamin ang lahat. Sa katunayan, hindi naniwala ang mga investigador na biglaan lamang ang nangyaring pagpatay. Nang suriin ng mga investigador ang cellphone ng sospek, may natuklasan silang kaduda-duda. Bago pa mangyari ang krimen, nag-search na pala siya online tungkol sa kung paano mag-delete ng dashcam data nang hindi nag-iiwan ng bakas. At para nga sa pulisya, malaking bagay iyon. Sa kasong ito mula sa umpisa lang ay tila handa nga ang sospek sa susunod niyang gagawin. Nagawa niya ngang ilihis ang atensyon ng pulisya sa maling direksyon. Nagtapon rin siya ng mga gamit ng bata sa iba't ibang lugar at gumawa pa ng mga kilos na parang may kidnapper na involved. Mas lalo pa nga naging kahina-hinala ang isa niyang pahayag dahil sinabi niyang paulit-ulit niya pa raw nga inilipat ang bangkay ni Yuki matapos ang krimen. Pero ayon naman sa mga investigador, hindi ito tugma sa totoong sitwasyon. Nang matagpuan nga nila ang katawan ni Yuki, malala na ang pagkabulok nito. Kung totoong paulit-ulit niya itong dinadala kung saan-saan, napakahirap paniwalaan na walang makakapansin. Hindi lang dahil sa itsura nito, kundi pati na rin sa amoy. Dahil dito, naniniwala ang pulisya na posibleng itinago agad ni Yuki ang bangkay sa isang lugar matapos ang krimen at hindi na ginalaw ito pagkatapos noon. Sa pamamagitan nga ng cellphone location data ng sospek, nagsagawa ng panibagong search operation ang pulisya noong March 18. Nakatuon ito sa isang pampublikong CR malapit sa Rurisay parking area sa pagitan ng bahay ni Yuki at sa kanyang paaralan.
Pinaghihinalaan nga nilang doon unang itinago ng sospek ang bangkay matapos ang pagpatay. Para sa mga investigador, perpektong taguan ang lugar na iyon. Liblib ito, natatakpan pa ng amoy mula sa banyo ang posibleng amoy na naaagnas na bangkay. Dahil nga dito, lalo silang naniniwala na planado ang krimen. Mula nga sa pagtatago ng bangkay hanggang sa pagtatangkang lituhin ng investigasyon, malinaw na may paghahanda at pag-iisip na ginawa bago pa man mangyari ang lahat. Sa madaling salita, para sa pulisya, malaking posibilidad na hindi lamang simpleng bugso ng galit ang nangyari, kundi isang planadong pagpatay. Kaya't nagsimula nga silang magtanong kung ano ba talaga ang motibo niya. At dito naging mas nakakagulat ang lahat. Lumalabas na noong December 2025 lang, opisyal na naging bahagi si Yuki Sr. ng pamilyang Adachi matapos niyang pakasalan ng ina ni Yuki. Ibig sabihin, halos 4 na buwan pa lang silang nagsasama sa isang bahay bago nangyari ang krimen. Dahil dito, nahirapan ang mga investigador na paniwala ang simpleng away lang ang dahilan ng pagpatay. Para sa kanila, tila may mas malalim pang problema sa loob ng pamilya. Habang lumalalim ang investigasyon, napag-alaman ng pulisya na may kaya sa buhay ang pamilyang Adachi. Ang pamilya ng ina ng bata ay may malalawak na lupa at kagubatan sa lugar. Samantalang si Yuki Sr. naman ay isang ordinaryong empleyado lamang noon sa isang electronic factory. Ayon nga sa investigator, habang iniintriga ang sospek, madalas nitong banggitin ang matagalan niyang sama ng loob at mga negatibong emosyon laban sa pamilyang Adachi. Dahil dito, may hinala ang ilan na posibleng nakakaramdam si Yuki Sr. ng pressure at pagkababa ng tingin sa kanyang sarili matapos niyang mapasok sa isang pamilyang may mas mataas ang estado kaysa sa kanya. At dahil hindi niya nga mailabas ang kanyang galit at sama ng loob niya sa buong pamilya, kaya't si Yuki umano ang pinunteriya niya. Pero kasabay nito, marami rin ang nagtaka kung paano napangasawa ng ina ni Yuki ang isang lalaking kalaunan ay masasangkot sa ganitong krimen. Ayon naman sa mga nakakilala sa sospek, wala talagang nakapansin noon ng kahit anumang sinyalis na kaya niyang gumawa ng ganong bagay. Lumaki si Yuki Sr. sa Higashima Ward sa Kyoto. Dahil madalas ngang wala ang kanyang mga magulang nung bata pa siya, lolo at lola niya ang nagpalaki sa kanya kasama ang kanya nakakatandang kapatid. Ayon sa mga nakakilala sa kanya noon, mabait, tahimik at maalaga siyang bata. Kapag may sakit nga raw ang kanyang lolo o lola, agad siyang umuuwi para tumulong kahit kailangan niyang pumunta sa mga school activities. Sa paaralan naman, kilala siyang honor student. Aktibo rin siya sa sports at mga school activities at minsan pang naging student council president. Ayon nga sa kanyang mga klase at kababata, tahimik raw ito pero matalino at madaling pakisamahan. Pagdating sa trabaho, pumasok siya sa isang electrical machinery company sa Kyoto. Ayon sa kanyang mga boss at katrabaho, responsable siya, maayos makitungo at walang naging problema sa pera at wala rin itong nakakaaway. Sa usaping pag-ibig naman, minsan na siya nagkaroon ng asawa nung bata-bata pa siya. Ang unang naging asawa niya ay mas matanda sa kanya na 16 na taon at nagkaroon sila ng isang anak bago sila magkahiwalay. Kalaunan, naging magkatrabaho sila ng ina ni Yuki. Doon nga sila naging malapit sa isa't isa at kalaunan ay nagpakasal. Kaya para nga sa maraming tao, napakahirap paniwalaan ang nangyari. Sa mata ng karamihan, si Yuki Sr. ay isang mabait, responsable at mahinahong tao. Maging ang ina ni Yuki ay naniniwalang kilala niya nga mabuti ang lalaking pinakasalan niya. Ayon nga sa mga ulat, hindi gaano nagsalita sa publiko ang ina ni Yuki matapos maaresto ang kanyang asawa. Pero base sa mga lumabas na mga impormasyon mula sa investigasyon, labis ang pagkabigla niya na matuklasang si Yuki Sr. mismo ang pangunahing sospek sa pagkamatay ng kanyang anak. Ayon pa nga sa ilang ulat, nung una ay hindi nga raw siya makapaniwalang kayang gawin iyon ng kanyang asawa dahil sa maayos at mabait nitong imahe sa harap ng ibang tao. Sa pinakahuling update ng kaso noong May 6, 2026, opisyal nang sinampahan si Yuki Adachi Sr. ng dagdag na kaso para sa mismong pagpatay kay Yuki matapos nga ang patuloy na investigasyon ng mga otoridad sa Japan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang legal processing habang hinihintay ng publiko ang magiging resulta ng kaso. Sa huli,
Hindi na pala talaga nakarating si Yuki sa gate ng kanyang paaralan noong araw ng graduation. Ang batang sana'y aakyat pa sa entablado, tatanggap ng diploma at magsisimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay, ay hindi na nga muling nakita ng buhay. Sa halip na masasayang alaala, matinding lungkot at sakit ang naiwan sa kanyang pamilya. At para sa kanyang ina, walang mas mabigat na bangungot dahil ang lalaking ilang buwan niya palang nakakasama at piniling pagkatiwalaan ay siya palang kikitil sa buhay ng kanyang anak na ilang taon niyang inaruga, minahal at pinotektahan. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba ako bigyan ng like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Mag-share na rin po kayo ng inyong opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.